Pwede bang smile sa katabi? Kumusta ka na kapatid? Amen? Sa biyaya ng Diyos ay patuloy na nagtatagumpay. Amen po ba? Praise God. So sige nga, yung atin pong culture, baka makalimutan naman po natin eh. Okay? J1 culture, ready? Go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ and I am not extreme. Amen. So ang title po ng message ngayong umaga ay From Believer to Disciplined Disciple. Okay. Magkakaroon ho tayo ng Siklab IDT this coming Tuesday. Pinili natin ang araw ng Tuesday sapagkat ito ay holiday. At ito ay half day lang natin gagawin from 7 a.m. to 12 noon. Itong Siklab IDT, ito yung sistema na nilalatag natin para ang mga kapatid natin o tayong naglilingkod sa Panginoon ay lumago. Kasi yung Sunday natin ay hindi sapat. So, Siklab IDT is designed para doon sa ating discipleship training. Yung IDT, ang ibig sabihin po niyan ay Intentional Discipleship Training. Kaya po, actually, dadaanan ko rin to ngayong umaga. Kasi gusto kong mabigyan natin ng importansya sa ating buhay ang mga trainings na katulad nito. Alam nyo kung tayo ay nasa company o tayo ay nasa mundo, kapag nagkaroon ng mga seminars, nagkaroon ng mga trainings, nagpapadala tayo ng ating mga delegado, hindi po yun mura. Yun po ay talagang may presyo. 5,000, di ba? 10,000, ganyan po katataas o kamamahal yung po mga seminars na ino-offer. Pero ito po sa atin, sa church, 100 pesos lang. Sabi sa tabi mo, murang-mura. Amen. So 100 pesos para doon sa spiritual development natin lahat. Amen? Okay. So, from believer to disciplined disciple. Let us pray. Once again, Heavenly Father, we entrust to you this service. We love you, Lord, and we are expectant sa maraming ipagkakaloob mo sa amin. Ayon po sa pangangailangan ng inyong mga anak. Mangusap po kayo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Everybody say Amen. So, kita nyo yung title, no? From Believer to Disciplined Disciple. Okay? Pwede bang tapikin mo yung katabi mo, sabihin mo, ikaw kagad ang topic. Amen? Ang sagot doon, Amen. Claim mo kagad yon na naganap sa'yo at magaganap sa'yo. From being a believer to becoming a disciplined disciple. Okay? Alam nyo mga kapatid, ang Christianity, okay, ay nag-spread out all over the world. Talagang lumaganap ito. Hindi dahil sa mga malalaking mga buildings, hindi dahil sa social media, hindi dahil sa personality na kung sino mang mga sikat na tao, or political power. Nag-spread out at lumaganap ang Christianity because of intentional discipleship. Dahil sa mga servants ng ating Panginoon na sinadya nila na gawin itong discipleship. Ito yung system na magdadala sa atin from being a believer to becoming a disciplined disciple. In the first century, ang mga believers ay nagkikita-kita sa kanilang mga tahanan. Okay? So yung ginagawa nating A-groups or small groups sa ating mga bahay or ginagawa natin sa iba sa labas, okay? Eh hindi po bago.
Kasi sa first century, ginagawa na ito. Okay? Noong mga naunang mga mananampalataya. And they studied the word daily. So yung ginagawa nating devotion daily ay hindi na rin bago. Ginagawa na nila noon pa man. They prayed together, they corrected one another, they suffered together, and because of that, the gospel spread like a wildfire. Talagang nag-spread out ng mabilis. Lumaganap, lumawak sa buong mundo. At ito ay binalak ubusin hanggang sa panahon ni Hitler. Gusto niyang ubusin ang lahat ng mga mananampalataya, lahat ng mga Jews. Gusto niyang ubusin, gusto niyang pahintuin. Pero ang nangyari, sa halip na maubos ay lalo pang bumilis at lalo pang dumami na hindi talaga mapigilan, parang kabuti. Bakit? Anong nangyari na sa halip na ito'y maubos ay lalo pang dumadami ang nagmamahal sa Panginoong Diyos? Basahin natin ang Acts chapter 2:42. They devoted themselves to the apostles. Everybody say devoted. They devoted themselves to the apostles' teachings and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Makikita natin dito sa Acts 2:42 kung bakit biglang dumami at hindi talaga mapigilan. Kasi, ang sabi dito, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship. Ibig sabihin, nagkinumit na nila, nakakommit. Ang mga early Christians noon ay committed. Ang buhay nila ay klaro kung para kanino sila naglilingkod. At alam nila na ito ay ipinamumuhay at ipinaglilingkod nila para sa Panginoon. At para ito'y kanilang magawa, kailangang i-commit nila ang kanilang sarili doon sa teaching ng kanilang mga spiritual leaders. Amen ba? So sa panahon natin ngayon, ito ay A-groups. Ito ay small groups. Ito yung makikita nyo, pumunta kayo sa mga Starbucks, sa mga coffee shops. Marami kasi hindi na to bago. At hindi lang tayong gumagawa. Kaya makikita nyo, nagmi-meeting kami ng mga assistant pastors dito sa kabilang table. Yung kabila, kahit hindi namin sila kilala, alam namin na yon ay cell group, small group. Mga sa church din sila. So, hindi na siya normal. Ito ay, ibig sabihin, hindi na to bago. Ito ay normal na sa panahon ngayon. At ang pinag-uusapan dito sa verse ng Acts chapter 2:42 ay hindi mga new converts. They were not just converts, but they were disciples. Bakit? Because of their commitments. Church, as your pastor, gusto ko pong tumagal tayo sa paglilingkod sa Panginoon na lumalalim din tayo sa ating pag-ibig sa Panginoon. At lumalalim din tayo doon sa understanding kung sino talaga si Lord sa buhay natin. Amen po ba? Sa panahon po natin ngayon, real talk, nakakalungkot kasi ang daming Christians ang saved but not trained. Importante na matapos mong makilala ang Panginoon ay pumunta ka sa susunod na level. Many are Christians but not disciples. Uma-attend pero hindi sila nag-e-engage. Ang growth ay makukuha natin sa pag-e-engage. Attending but not growing. Active but not fruitful. Inspired but not transformed. Ang dami kasi ang humihinto na doon sa oras na tinanggap niya at isinurrender niya ang buhay sa Panginoong Hesus and then uma-attend na lang every Sunday. Hindi po ko galit sa inyo. As your pastor, as your spiritual leader, gusto ko pong ma-achieve po natin yung perfect plan ni Lord sa buhay ng bawat isa. Because I believe at nakita ko na sa maraming generation ng mga dumating sa church natin na ang Sunday ay hindi sapat para matulungan tayong lumago sa ating spiritual na buhay.
ang pagkain ay dapat sapat upang lumaki ang isang tao. Ganon din sa spiritual. That's why we are offering this training para maintindihan natin lahat. Ano ba talaga ang purpose ng aking buhay? Yun yung reason bakit kailangan ng bawat isa ang siklab. Kailangan po natin ito, lahat tayo. What is siklab IDT or Intentional Discipleship Training? Siklab means spark. Okay? Ito ay maliit na apoy, pero kaya nitong magpaliyab. Amen? So lahat ay nangangailangang ma-ignite. Lahat tayo ay dumarating sa point na nanghihina, nanlalamig, at nakakaramdam ng panlulumo. So yung siklab ay magsisilbing, di ba? Parang pang ano ng Panginoon, to ignite us. Para yun pong ating nanlalamig na espiritualidad ay maboost. Okay? So intentional discipleship is not accidental growth. Everybody say intentional. Amen. Hindi siya yung bahala na. Basta't ako ay a-attend sa church, basta ako ay maglilingkod kay Lord. Hindi ito basta mangyayari. Okay? Intentional discipleship is structured, purposeful, accountable, and reproducible. Kaya sabi ko nga, kung ito kasing gagawin nating training, ito ay once a month. So, hanggat maaari, isa to sa paghandaan po natin. Kasi kung yung pag-attend mo ng Sunday, ang katumbas ng pag-attend mo ng Sunday, tas umattend ka ng siklab, 10 times ng attend mo ng Sunday, yung growth na pwede mong maabot. Kasi intense ito. Hindi ito ordinary Sunday na upo ka lang, makikinig ka, tapos may konting discussion uwi. Dito sa trainings natin, iba siya. Talagang ile-level up ka. Tutulungan ka papunta doon sa, di ba, sa greatest potential. Matulungan kang mailabas mo yan at maging fruitful ka bilang lingkod ng Panginoon. Amen? Praise God. So in Matthew chapter 28, verse 19 to 20, alam nating lahat, anong sinasabi? Go and make disciples, teaching them to obey everything that I have commanded you. Kita nyo, this is the Great Commission. Yan. Matapos na isang mananampalataya ay tumanggap sa Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay tumanggap din siya ng instruction. Everybody say divine instruction. So what is this divine instruction? Lahat ng tao na isinorender na ang buhay sa Panginoong Hesus, tumanggap na ng divine instruction. Common to all believers. At ano itong divine instruction? Go and make disciples. Ano ibig sabihin? Go. Lumabas ka. Mag-share ka. Mag-invite ka. Win them. Bring them in. Pag nadala mo na sila sa loob, anong sunod? Go and make. Sadyain mo. Be intentional in making more leaders, more servants of God, more disciple. Sino ang gagawa? Hindi si Lord. Ang gagawa ay tayo. Amen? Kaya ang utos niya ay sa atin, go and make disciples. Diba? Gagawin natin sila. Sasadyain natin sila. At yung how ay kasunod na salita. Diba? Go and make disciples. Paano natin sila gagawin? Sabi doon, teaching them to obey. So gagawin natin silang disciple sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila na sundin ang ipinag-uutos ng ating Panginoong Hesus. So ang sikreto para ang isang tao ay maging disipulo ay obedience. Amen. So papaano sila susunod kung wala silang napapakinggan? Amen po ba? Praise God. Napansin nyo, di ba sabi, go and make disciples. Hindi sinabi nag-go and make church attendees. Ano po yung pinapagawa? Disciples. Hindi attendees. Make disciples. Question.
Tingnan natin i-assess natin sarili. Nasa ang level na ba ako bilang servant ng Panginoon? Ako ba ay convert? Ako ba ay Christian? Ako ba ay disciple? Or sa ibang salita, ako ba ay newborn baby? Okay? Ako ba ay carnal? Or ako ba ay matured? Yan yung levels. Okay? So from believer to disciplined disciple, ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Okay? Una, growth is intentional. Mga kapatid, not automatic. Hindi po pagpasok mo sa church, tinanggap mo si Lord Jesus as your Lord and Savior, ay automatic ka nang mag-grow sa spiritual. You must be intentional para ma-achieve po natin ito. Pagkatapos natin na matanggap si Lord, dapat nakatingin na tayo doon sa what's next. At dapat papasok na tayo doon sa what's next. Okay, meron na akong relationship kay Jesus. Secure na ang aking salvation. Pero ito ba yung perfect plan ni Lord sa akin? Hanggang ganito lang ba yung plano ni Lord? Hindi. Ang pagkakakilala mo sa Kanya at ang pagkakasulat ng pangalan mo sa aklat ng buhay ay pasimula pa lamang ng napakatinding plano ng Diyos sa buhay mo. Dapat tuloy-tuloy. Dapat yung movement after receiving Christ as Lord and Savior ay hindi humihinto. Dire-diretso. Kasi nga, yung growth ay dapat intentional. Ibig sabihin, dapat sadyain. Kung gusto mo talagang lumago sa pagkakakilala sa Panginoon, kung gusto mong maggamit talaga ni Lord mightily, powerfully, you must be intentional. Dapat papasok ka doon sa you make yourselves available. Sa lahat. Why? Kasi God is your life. Diba? Serving God is a privilege. Pinakamataas na pagkakatawag at pinakamataas na uri ng paglilingkod na pwede mong gawin sa lupa bilang tao habang ikaw ay nabubuhay ay ang makapaglingkod sa hari ng mga hari at magamit bilang instrumento upang gawin ang plano, banal na plano ng Diyos sa sangkatauhan habang nasa mundo ka. Matindi yan. Hindi yan basta-basta. Kaya gusto ni Lord, sadyain nyo. At ang mga nagsumasadya at nananadya na sila'y lumago, yun ay nakikita ng Panginoon. At naroon naman mabilis na sumusuporta ang Panginoon upang sila'y tulungang lumago at lumalim agad sa pagkakilala sa Panginoon. Amen? For example, if you plant a seed, okay? Tapos yung seed na tinanim mo ay hindi mo na diniligan. Ito ba ay lalago? Nakakita na kayo ng isang farmer na nagtanim ng binhi, hindi na bumalik na lang harvest time. May i-harvest ba siya? Wala. Amen? Kasi ang seed na itinanim ay dapat inaalagaan sa pamamagitan ng pagdidilig. Sabi mo sa tabi mo, diligan mo. Amen? Matapos tumanggap sa Panginoon, kailangan yon para sa growth and discipleship, and this siklab IDT, okay, is watering. Yung discipleship na mangyayari sa Tuesday, ito po ay pagdidilig. Tinanggap mo ang Panginoong Yesus, it is like planting a seed, pero yung pagdidilig dito ay yung discipleship training na yon. At yung pag-attend mo sa small group, that is watering. Kaya ina-encourage ko kayong lahat, especially ang daming mga bago nating mga kapatiran, di ba? New faces na nakikita ko, pati sa evening service kasi parang mas marami na rin yung uma-attend ng evening eh. Before kasi yung morning marami. Pero ngayon yung evening service natin, mas marami na sa morning. Siguro na feel nila, ay parang mas tahimik, parang mas ano yun. Kaya nagulat ako lumipat yung iba sa panggabi. Amen ba? So, sino dito yung gustong lumago? Amen? Di ba? Pag mas alaga, mas mabilis ang growth. Pag may nag-aalaga,
mas maayos ang paglaki. Yan ang kahalagahan ng discipleship. Yan ang kahalagahan ng mentorship. Kasi hindi ka mapupunta sa isang lugar nang walang nagme-mentor. Amen? At yung mga teachers naman, yung mga mentors naman, di ba, secure sila sa kanilang kanya-kanyang mga calling kay Lord. Kaya masaya sila na lumalago ang kanilang mga inaalagaan, mas mauhusay pa sa kanila. Bakit? Kasi naniniwala tayo that walang teacher o walang students ang hihigit sa kanyang teacher. Amen po ba? Kaya gusto natin double portion. Mas matitindi itong mga susunod na mga leaders, itong mga susunod na mga pastors. Praise God. So, 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Tingnan niyo sabi ni Apostle Paul, I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Tingnan natin yung teamwork ha. Kasama si Lord. Sa discipleship na ginagawa natin, ito ay teamwork. At ang pinaka-leader natin dito, si Lord. Amen ba? Sabi ni Paul, I planted the seed. Ako yung nag-win. Ako yung nagdala ng mga tao sa loob ng church. But Apollos watered it. Si Apollos naman ang nag-mentor. Si Apollos ang nag-disciple. Si Apollos yung natumututok, nag-aalaga. Pero ito matindi. Yung ginawa nung nagtanim at nagdidilig, ang Diyos ang nagpapalago. Everybody say unity. Kaya importante na tayo'y magkakatuwang. Magkakatulong. Kita nyo, merong nagtitestify, merong nagpapakanta. Alam nyo, nung nag-start ako ng church, nung ito'y sinimulan ko, ako lahat. Diba? Ako nagwe-welcome, ako naglilinis ng church, ako nagpapatas ng upuan, ako tumutugtog, ako kumakanta, ako magtuturo, tapos ako ulit yung pupunta sa pinto pag lalabas na sila. Next Sunday po ulit. Praise God, kasi biniyayaan ako ni Lord na gawin yon sa umpisa. Pero ngayon hindi na. Amen? Kumbaga, naka-divide na. At yan po ang plano talaga ng Panginoon. Even sa discipleship, may kanya-kanya po yan. Kapatid, meron kang lugar sa kingdom ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, may lugar ka. May role ka. And God is just waiting for you to say, yes, Lord, send me now. Use me. Naghihintay si Lord na magamit ka. Don't waste your time. Sabi ng Book of Proverbs, Lord, teach us to number our days so we may gain a wisdom. Ganong kahalaga na makita natin na ang bawat araw ay precious kaloob ng Panginoon na magamit natin para gawin yung divine purpose ng buhay natin sa daigdig. Isang kaluluwa na nababago ang isip, kinikilala ang Panginoon, ay isang napakalaking achievements na sa spiritual na mundo. Nagpapalakpakan ang libo-libong mga anghel ayon sa Biblia. Amen. I pray makita natin gaano ka-noble itong napakatinding gawain na ipinagkatiwala ng Diyos. At grabe yung tinagawa ng kalaban, yung counterfeiting na ginagawa niya para lamang mailayo ang tao. Kapatid, tayo na mga naglilingkod sa Panginoon, ang inaasahan ng Diyos, nalalaban at magsusulong ng kanyang interes. Hindi interes ng sino mang politiko, hindi interes ng sino mang personalidad, kundi interes ng Panginoon. Isulong natin. Alam mo, kung magagamit ka para maisulong at mapalawak pa ang interes ng Panginoon, kung ito'y naiintindihan natin, meron tayong spiritual insight sa bagay na ito, iti-treasure mo ito, pahahalagahan mo ito ng napakatindi. Amen po ba? And for us to achieve that level, kinakailangan po nating dalhin
ang sarili natin sa lugar kung saan lalo tayong lalago. Kaya sa Tuesday, lahat tayo, umattend tayo. Half day lang yan. Talagang sinadya natin yan ay holiday para lahat tayo maka-attend. At makita natin, ito yun, ito yung training, ito yun. Amen po ba? Amen. So many Christians, okay, stay spiritually immature. Many Christians stay spiritually immature because they are not being watered. Yan ang katotohanan. Marami kasi ang ayaw dumaan sa process. Marami yung gusto nilang ma-take yung shortcut. Okay? No discipline, they skip the process, no accountability, no correction, no application, no devotion. Amen. So ask yourself, brothers and sisters, when was the last time that someone corrected you spiritually? Is there any instances na naalala natin na may mga ganong pangyayari? Another question to yourself, am I intentionally studying the Word? Amen? Tanong natin sa sarili natin yon. Intentional ba ako doon sa pagbabasa ng Biblia? Paano natin malalamang intentional tayo sa pag-aaral ng Word of God? We have a fixed schedule. Katulad ng schedule natin sa work, sa commitments natin sa ibang mga bagay na sa tingin natin ay importante, merong schedule, naka-calendar. 7:00 ng gabi, kahit anong schedule ko, wala muna. Magbabasa ako for 5 minutes, for 10 minutes ng Bible. Amen ba? Tapikin mo yung katabi mo. Kamo nararamdaman ko palago ka na. And another question sa sarili natin. Meron bang nagdi-disciple sa akin ngayon? May nagdi-disciple ba sa'yo ngayon? May nagme-mentor ba sa'yo ngayon? May nagsasabi ba sa'yo na, kapatid, kumusta ka na? Kapatid, huwag mo kakalimutan, meron tayong siklab sa Tuesday. Kapatid, meron tayong prayer meeting. Kapatid, may Sunday service tayo. Amen po ba? Ngayon, eto. Kung ang sagot mo ay, parang wala pong nagdi-disciple sa akin ngayon, or parang feeling mo parang kulang pa po, Siklab IDT is for you. Wag na wag kang mawawala sa discipleship training natin on Tuesday. Number 2, discipline produces spiritual strength. Amen? Hebrews chapter 12 verse 11. No discipline seems pleasant at the time, but painful later on. However, it produces a harvest of righteousness. Wala hong masarap na disiplina. Lahat ng disiplina ay hindi masarap. Para po siyang ampalaya na hindi nilamas sa asin. Ang pait, pero grabe naman ang benepisyo sa katawan. Alam niyo, inaalis nating pait. Yun po ay beneficial sa katawan natin. Pero gusto kasi natin ng masarap. Amen. Ganyan din po sa ating paglilingkod. Ayaw natin ng mahirap. Gusto natin ng shortcut. Gusto natin ng madali. Di ba? Gusto natin ng mabilisan. Kaya naman ang bagal ng growth natin spiritually. Merong sobra nagagamit na ni Lord mightily. Grabe, makikita natin yung anointing. Na-enjoy na nila yung power ni Lord. Yung blessings ni Lord. Ba't tayo nandun pa rin? Why? Kasi nililimit natin yung pagpasok ng nutrisyon spiritual sa ating mga katawan. Amen po ba? Sabi sa tabi mo, huwag mong pigilan si Lord.
Alam mo, pag inopen mo yung sarili mo, papasok ang power ni Lord, hindi siya magbabawas, hindi siya magdadahan-dahan. Kung ano yung laki nung opening mo sa Panginoon, ganyan katindi ang pasok ng kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya wala sa Lord yung problem. Yung problem ay nasa sa atin. Amen po ba? Alam nyo sa military, di ba, intense ang training. Parang pag napanood natin, grabe naman yun. Di ko kaya yun, ang hirap nun. Pero did you know that discipline is not punishment sa military, but preparation? Yung ginagawa nilang pagpatay sa kanilang katawan sa pamagitan ng kanilang training, yun ay paghahanda sa kanila. Kasi sigurado, lalaban sila eh. Amen? Kung merong work from home, wala naman hong war from home. Wala. Talagang babakbak sila. Physically. Makikipagdigma. At ina-anticipate nila yung araw na yan. The same thing with us, Christians. Discipleship is not punishment. Ano ba yan? May gagawin pa ako? Ano ba yan? May tindahan ako, kailangan ko pang isarado. Yes, kapatid. Kung naiintindihan mo kung gaano kaimportante ang Panginoon, you will give up everything. Remember Peter and Andrew? Dinatnan sila ng Panginoong Yesus, nakasalukuyang ginagawa ang negosyo nila. Fishermen sila, kasalukuyang naglalatag ng kanilang mga lambat. Busy. Pero pagdating ng Panginoon, ang sabi sa kanila, Simon, Andres, sumunod kayo sa akin. Ora mismo, sabi ng Biblia, iniwan ang kanilang mga lambat, iniwan ang negosyo, iniwan ang trabaho, sumunod sa Panginoong Jesus. At anong ginawa ng Panginoon? Pinabayaan ba sila? No. Pinagpala sila ng Panginoon. Kaya kung gusto mong pagpalain ng Panginoon, it's time to choose wisely. Decide na sa oras na ito, uunahin ko ang Panginoon. At walang uuna sa Panginoon na ihuhuli ng Diyos. Lahat ng inuna siya, ay inuna rin ng Panginoon. Di ba alam naman natin yan, nagbabasa tayo ng Bible, hindi lahat ng nananalangin naririnig ni Lord. Sabi nung parang ang bias si Lord. No. Yun ang totoo. Kasi hindi lahat nakakaabot sa kanyang trono. Many prayers did not reach His throne because of sin. Amen? Kaya tayo may access sa God the Father because of the blood of His Son, Jesus Christ. Na nag-pour out sa atin nung tinanggap natin siya. Dahil doon nagkaroon tayo ng divine access sa Diyos Ama at sa kanyang banal na trono. Amen? So maraming bagay tayong na-receive sa Panginoon, di natin nagagamit. Ang daming armas na ibinigay ng Panginoon sa atin, di natin alam paano paputukin. Hindi natin alam paano gamitin. Why? Hindi tayo trained. Amen? Kaya bilang mga sundalo ng Panginoon, dapat tayong pumasok sa training. Amen ba? Ang mga hindi pumasok sa training ay reservist. Nagpasa lamang ng kanilang mga, tawag dito, diploma, di ba? Kung ano man. Pero ang organic, pumapasok yan, nag-undergo yan ng proper training. Kaya sa bakbakan, ang frontline ay yung dumaan sa training. Ang reservist ay hindi. Saan madalas makikita ang mga reservist? Nandoon. Sa lugar kung saan safe. Sa medical mission. Amen? Nandun lang sa pag-alalay. Kapatid, frontline ka. Sabi mo sa katabi mo, pang frontline ka. Pag hindi ka trained, yari. Mabilis kang matatamaan ng kaaway. Amen po ba?
Ang mga frontliners ay trained, skilled workers. Amen po ba? Kita nyo nung COVID, sino ang nasa frontline? Mga nurses, doctors, mga skilled. Yung mga ordinaryo, hindi makalabas ng bahay. Kinulong ni Kim Chu. Diba? Di ba may kanta si Kim Chu? Bawal lumabas, di ba? Nung COVID. Yan. So pag hindi ka skilled, doon ka lang. Ganon din ang mga mananampalataya na hindi skilled, hindi trained. Saan makikita? Nasa bahay. Nakakulong sa bahay. Kinulong din ni Kim Chu. Amen. Ako. Burahin mo yung kay Kim Chu. Baka mapanood ni Kim Chu. As if, Amen. Malay mo, mapakinig ni Kim Chu. Tapos, di ba? Ma-born again si Kim Chu. Amen. Praise God. Nasa na ako? Everybody say, discipline. Amen. Nakita natin gaano ka-importante. Bakit ang mga students nag-aaral? Preparation yan. Amen? Bakit hindi pwedeng payagan ng teacher na pumunta sa next level nang hindi nakakapasa dito? Kasi hindi niya rin yun maiintindihan at lalong maggugulo-gulo ang buhay niya kapag isinubo siya ng teacher doon nang hindi siya ready. Bakit bago ka mag-grade 1, dapat nakakapagbasa ka ng ABC? Nakakapagsulat ka ng pangalan mo? Pagdating mo ng grade 1, o kahit sabihin nga ng teacher, o sige, college ka na kagad. Di mo marunong isulat ang pangalan mo. Paano yon? Paano ka papasok sa algebra? Paano mo sasagutan ang, di ba? Calculus. Wala. Kaya lahat yon ay preparation. And this is also a preparation. Itong training natin. Amen po ba? Bakit? Dapat gustuhin naman natin, Lord, next level naman. Isipin mo kung yun yung problem na na-encounter mo. Hindi ka nag-grow, ibig sabihin. Hala, nagtampo ka na naman. Ay, nagtampo ka na nung 1 taon. Naka-32 tampo ka nung 1 taon. Ngayon, January, February pa lang, nakaka-5 ka na. Aba, bakit tampo pa rin ang pinapadaan sa'yo ni Lord? Hindi ka nag-grow. Dapat iba naman. Amen po ba? Kung gusto mo ng next level, abay, ipasa mo na yung level na yan ngayon. Amen po ba? Halimbawa, umiinit ang ulo mo pag hindi agad natapos ang church ng 10 at hindi ka agad nakakagat ng toasted siopaw. Aba, dapat niyan ay mag-grow ka na. Sa sunod, hindi na. Amen? Steam siopaw na ang hinahanap mo. Hindi. Amen? Joke lang. Pero di ba, gusto ko mga kapatid, makita ho natin, importante po ito mga kapatid. Again, these are not punishment. These are spiritual drills. Training natin ito. An athlete trains even when tired. Bakit hindi humihinto ang isang athlete sa kanyang pagtitraining kahit siya'y pagod na? Kasi alam niya na yung laban ay talagang mangyayari. Kung alam ng athlete na makakancel ang laban, hindi yan magpupursige ng husto sa training. Pero alam niya, ano man ang mangyari, matutuloy. Umulan man o bumagyo, matutuloy yung laban. Kaya hindi yan hihinto sa training. Kapatid, ganyan dapat tayo, yung mindset natin. Diba? Totoo ang problema. Totoo ang pagsubok. Totoo yung mga difficulties. Totoo yung mga bagay na, diba? Hindi mo ina-expect na maganap. Darating talaga yan. Kasi part ng buhay yan. Pero dapat hindi ka ma-defocus sa main purpose mo. Amen po ba? Dapat alam natin. Ang mga trained ay hindi po palapatol sa mga civilian. Kuha nyo? Yung mga trained, halimbawa, meron kang lisensya, MMA fighter ka, may lisensya ka. Hindi pwedeng sinabihan ka lang ng hindi maganda nung kaharap mo,
susuntukin mo. Lisensyado ka. You know your capacity. And you choose your battle. Amen? Mga kapatid, know your capacity. You are the sons and daughters of God. Yung buong kapangyarihan ng langit nasa iyo. Pag alam mo yung tayo mo, hindi ka basta papatol sa kung saan-saan. Amen? Alam mo kung saan ang battle mo. Alam mo kung para saan ka. And your battle is spiritual. Amen ba? Spiritual ang laban. Ang laban ay hindi suntukan. Ang laban ay luhuran. Lord, Panginoon. Amen? Taas ang kamay ng nagpe-pray ng kapwa niya Kristiyano. Sino po pinagpe-pray niyo po ba ako? Maraming salamat po. Kailangan po namin ang inyong mga panalangin. Amen? And Christian life is a spiritual warfare. Alam natin yan. Christian life is a battle life. And if you are not trained or equipped, you will be defeated by temptation. Amen. Hindi ka aabot sa finish line. Maniwala ka. Wala yan sa tindi ng anointing. Wala yan sa tindi ng husay ng pagsasalita. Wala yan sa tindi ng pananalangin. Pag hindi ka trained, hindi ka abot sa finish line. Marami na akong nakita, may pangalan, ginagamit, pero hindi nakaabot ng finish line. Kasi ang trabaho ng kalaban ay matamaan ka. Amen? Kasi pag natamaan ka, lahat ng kasunod mo will retreat. Susurrender ng lahat. Amen? Question, are you spiritually trained? Or spiritually drained? Sa'yo sa tabi mo, trained. Tapikin mo. O sa Tuesday, magkikita tayo. Amen? Taas ang kamay. Nang desidido na, sa Tuesday, magpapatrain na siya. Amen? Come on. Again, hindi ito basta. Hindi natin to gusto. Lahat tayo. Hindi natin to gusto. Pero kailangan natin to. Kailangan natin to. Kahit kami. Kailangan natin lahat ito. So, etong siklab, it will teach you how to build consistent habits. Ito yung benefits niyan. It will teach you how to fight sin, how to lead others, and how to multiply disciples. Sino dito yung kanina dumating, believer ni Jesus Christ? Sino rito yung feel na niyang maging disciple ni Jesus Christ? Amen. From being a believer to disciplined disciple. Mula sa mga magulang hanggang sa mga anak. Attend tayo ng siklab training. Attend tayo. 100 pesos. Pumapasok nga tayo ng sinihan eh. 'Di ba? Yung palabas ni Piolo nung huli. Kapalit ng inyong pag-iyak. 500 isa sa sinihan. Amen. Ito 100 pesos lang. Amen. Hindi ka lang basta iiyak. You will be transformed. Amen. Lalabas kang iba. Lalabas kang matindi. Yung mindset mo, matindi yung, di ba, sa spiritual, iba ka. And only disciples produce disciples. Number 3, disciples multiply. Kaya kailangan, hindi ka lang manatiling believer naniniwala kay Jesus. Dapat umakyat ka sa level ng disciple. Hindi lang naniniwala, ipinaglalaban mo si Jesus. Amen? 2 Timothy 2 verse 2. And the things you have heard me say, entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Tingnan nyo tong 2 Timothy 2 verse 2. This is
Example to ng generations of leaders. Tingnan nyo. And the things you have heard me say. Kita nyo yung dalawang level, yung dalawang generation ng leader? Si Paul na nagsasalita at yung kanyang mga kinakausap. And the things you have heard me say. First generation, second generation, entrust to reliable people. Third generation, who will be able to be qualified to teach others. The fourth generation. Amen. Dapat yun ang target mo, kapatid. Amen? Everybody say, with faith, I will make an impact up to fourth generations. Dapat yung impact mo ng pagsiserve ngayon ay hanggang doon sa ika-4 na saling lahi. Dapat ganong katindi yung iiwan mo at yung mga susunod sa'yo, ganon din. Kasi kung yung ginagawa mo ngayon, pang sarili mo lang, pang ngayon lang, pansamantala lang, and pag natapos ang buhay mo, wala na. Wala tayong na-contribute. Sayang. Amen? Christian growth is not selfish growth. Why? Pakinggan nyo to. If you are not discipling someone, you are not yet fully obeying the Great Commission. Kung ikaw'y matagal-tagal ng mananampalataya and still not guiding someone, not mentoring someone, not doing discipleship, you are not yet fully obeying the Great Commission. And the Great Commission na binabanggit ko sa inyo, ito yung tinatanggap ng lahat ng taong tinanggap si Jesus. Nung unang pagkakataong sabihin mong, Panginoon, sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. In return, binigyan ka kaagad ng unang-unang instruction. At yung instruction na yan ay go and make disciples. At kahit saan tayo naroroon, mga kapatid, naniniwala akong may tao roon. Amen? Kaya hindi pwedeng malilimit ka o ma-exempt ka na gawin yung Great Commission. Just open your mouth. Halika, sama ka sa akin sa church. Simple invitation na galing sa puso, pwedeng sakyan ng Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, may liwanag ka Gusto ni Lord i-share natin yan. Kaya discipleship is sharing the light. Amen po ba? A candle loses nothing by lighting another's candle. Nakita na kayo ng kandila? At yung kandila na yon ginamit na pangsindi sa iba pang mga kandila. Habang nagsisindi ba siya ng kandila, nauubos ang ilaw niya? Hindi. Amen? Habang nagbibigay siya, nagsishare siya ng apoy, tumitindi at lumalaki ang liwanag nito. Amen po ba? Ganyan din tayo. Kapag nag-commit ka ng buhay mo, binigay mo yung time mo, binigay mo yung resources mo, binigay mo yung, di ba, yung talent mo, shinare mo sa kapwa mo, hindi ka nawawalan. Amen? Pinapalawak mo lang yung impact nung pinagkaloob sa iyo ng Panginoon. And when you are discipling someone, gusto kong malaman nating lahat, mamahalin mo ang discipleship. Kasi ikaw ang unang-unang makikinabang nito. Your knowledge will deepens. Lalong titindi yung kaalaman mo. Your faith will strengthen. Mararamdaman mo habang ginagawa mong discipleship na lalong tumitindi ang iyong pananampalataya. And your character matures. Ito yung pinakamatindi. Habang ginagawa mo yung discipleship, makikita mo yung sarili mo, pati ikaw inaayos ng Panginoon yung ugali. Amen? So discipleship is hitting 2 birds in 1 stone. Amen? Kapag ginawa natin ng discipleship, ang makikinabang
Ako na nagdi-disciple at yung taong aking i-disciple. Ganong katindi ang kapangyarihan, ang katalinuhan, ang wisdom ng Panginoong Diyos. Sabi mo sa tabi mo, walang lugi. Amen? Ang puhunan mo lang is willingness. Question, who are you mentoring now? Who are you praying now? And who are you intentionally guiding now? Siklab is not just for learning. It is for producing. Amen? So why do we engage? Konting bigat pa. Parang, di ba, kailangan umapaw tayo doon sa kagustuhan na gusto kong maging part nito. Gusto ko nang gawin to. Gusto ko nang simulan to. Why do we need to engage? Okay? In Siklab, training. Number one reason. Because we are in the last days. Ibang-iba na ang mundo ngayon. Sobra. The world is confused. Litong-lito. Hilong-hilo. And many believers are weak. Napansin nyo? Ang bilis na lang. Nasabihin ng isang mananampalataya, hindi na ako mag-church. May nakita lang, nakaunting bagay. May napansin lang na maliit na bagay. Diba? Ayoko na sa McDo. Mag-Jollibee na lang ako. Amen? Napakababaw. Napakababaw. And churches are full, but not fruitful. So we want to become part of Bishop Art's vision. Na punuan ng churches ang more than 1,600 municipalities, cities, and barangays. At tayo, sabi ko nga, gusto nating tumulong sa napakatinding plano ng Diyos sa daigdig na ito. Ephesians 4:12-13. Patapos na po. To equip His people for works of service. Everybody say equip. Yun yung reason To equip His people for works of service until we all reach unity in the faith and become mature. Lahat ng churches, ito yung plano. Ito yung gusto mangyari. Okay? Na i-disciple yung mga tao. Equip yung mga tao. At yung unity sa kalahatan magaganap kapag lahat tayo, ito ang focus. Ito ang ginagawa. Ano yon? Nakafocus sa tao, hindi sa programa. Ang focus ay mga tao to prepare the people, to equip and train the people para maging handa sila na for work of service until we all reach unity in the faith and become mature. Amen? So God's goal is maturity, not just attendance. Kaya hindi natin binibilang ilan yung attendance Alam niyo, binibilang ko pagka nagmi-meeting ako, ilan ang leader, ilan ang bagong leader. Ilan ang nagsimula na ng kanyang life group. Ilan ang nagsimula ng Bible study sa kanyang tahanan. Yan ang binibilang at binabantayan natin. Amen po ba? So what happens? What will happen when you join the Siklab? Una, you will develop spiritual disciplines. Hindi yan makukuha ng Sunday lang. Amen? You will grow in biblical understanding. Kasi ibang po yan, intense po yan. You will build accountability relationships. You will learn leadership through service. And you will be trained to disciple others. Ang daming benepisyo. 100 pesos lang. Parang may pagkain pa paglabas kasi birthday ni Pastora Marie. Parang free na rin, Grabe.
Church, I declare, hindi ka lang church goer. Come on, tapikin mo yung katabi mo, hindi lang tayo church goer. Amen? We will become a disciple maker. Amen? Lampasan na natin yung pagiging church goer. Disciple maker na. You will produce leaders. Amen ba? Amen. Amen. Again, you will produce leaders. Inuulit ko, you will produce leaders. And you will learn how to make and produce more genuine disciples. Amen? So this is the movement that changed nations. According to history, movements that changed nations were built in discipleship. Alam nyo ba yon? Example, si Jesus. He spent 3 years na nakatutok, nakafocus, dinidisciple niya yung kanyang 12 men. Ano nangyari? Those 12 turned the world upside down. Sila na ang nagsimula ng matinding movement. And Acts 17 verse 6, these men who have turned the world upside down have come here also. Talagang yung mga tao, aware. Kaya kapag ikaw ay disciple, may impact ka eh. Hindi pwedeng hindi mararamdaman ng tao. Amen? These people from JA1 Cainta, ang sarap nun, amen po ba? Has turned Rizal province upside down. Uulitin pa ba? Amen. Amen. Kaya ang tanong hindi po yung, ikaw ba'y naniniwala? Kasi maraming naniniwala pero hindi lahat nagpapadisciple. Ito talaga yung question. Handa ka bang magpa-train? Church, if you want to grow really spiritually, and if you want discipline, if you want to make an impact in your school, in the workplace, in your community, and if you want your life to count for eternity, I challenge you and also encourage you to engage in Siklab this coming Tuesday. Ito yung kauna-unahan training natin for the year 2026. Siklab will make you from spark to flame to wildfire. Amen. Anong ibig sabihin? Siguradong magbabago ang pananaw mo bilang Kristiyano. Papasok ang Kristiyano, lalabas kang disipulo. Amen? Kaya ang target mo, am I a disciple now? Or just still a believer of Christ? Amen? What to do now? Go to your respective groups. Go to your leaders now. Mga kapatid, sige po. Punta po tayo sa mga groups po natin. Punta tayo sa mga groups natin. Come on. At pag nandun na kayo sa mga groups ninyo, we will pray together. We will pray together. Leaders, lead the prayer. Ang focus ng prayer natin ay this coming Siklab. Discipleship at yung biyaya ng Diyos na ang lahat, na tayong lahat ay makapasok dito sa ating Siklab training. Come on. Hallelujah. Remain standing. Tapos tayo po ay magpe-pray together. Hawak-hawak ng kamay. Sige po. Leaders, check po natin. Pag merong mga ilan-ilan po, sama nyo na. Join nyo na po sila.
Ayan. Brother Arnold, nak, yan, very good. Ikaw na magkwan dyan. Sige po, hawak-hawak po tayo ng kamay. Tapos, paikot po tayo. Then kung sino po, Brother Ronald, dyan sa likod, please lead the prayer, ha? Sabay-sabay tayo. Come on. Mga kapatid, this is the time for us to be serious in serving the Lord. We want the Lord to be pleased in our work in Him. Panahon na para bigyan natin ito ng lalim. Bigyan natin ito ng diin. Kumbaga sa regalo, ang ating buhay paglilingkod ay pwede po bang dagdagan natin ng effort? Yung ating handog sa Panginoon na nilalagay sa kanyang altar, ang ating buhay, ang ating sarili, pwede ba nating lagyan ng extra effort? For Him, our God, na lalo niyang maramdaman ito. Tama na yung yung complacency. Tama na yung relax lang, yung basta lang. 2026, we will not just move forward. We will reach more. We will become fruitful. We will help each other to reach their own dream and greatest potentials mailabas. Kasi yung role mo, walang mag-fill in dyan eh. Yung role na nakikita ni Lord sa'yo, walang ibang pwedeng gumawa. Ikaw lang. Kumbaga sa puzzle, ikaw lang yon. At hindi makukumpleto yan pag wala ka, kapatid. Kapatid, mahalaga ka. Napakahalaga mo. Napakahalaga ng iyong buhay. Napakahalaga ng role mo, kapatid. Please, as your leader, as your pastor, nakikiusap ako sa'yo. Lakaran mo, galawan mo yung lugar mo sa kingdom ng Panginoon. You are created hindi lang sa kanyang likeness and image. You are wonderfully made by the Lord. Fearfully made by the Lord. You are so special. Kapatid, alam mo lang kung gaano mapapatayo ang Diyos sa kanyang trono kapag nakita niyang nagsimula ka ng hakbangan at lakaran ang iyong purpose. Decide now. Commit yourself now. You are a leader. And God wants you to start leading people. Use your influence sa school, sa community, sa workplace. Gamitin mo yung influence mo. Gamitin mo yung karismang binigay ng Diyos sa'yo para mas marami ang magmahal sa Panginoon. Now, sabay-sabay tayo. Ipanalangin natin ang nalalapit na si Club Intentional Discipleship Training. Let's pray.
Come on, last 1 minute. Hallelujah. And we seal all the prayers by the blood of the Lamb. We are already victorious, Lord God. Thank you so much, Lord, for you will raise up more leaders and disciples this year, 2026. Receive all the glory, honor, and praise. In Jesus' name, everybody say, Amen. Thank you, Lord. Makakaupo na po tayong lahat.